Medyo kulang sila sa eksperyensya pag inadapt ng depensa ang exhibits ng prosecution. Ibig sabihin, there's really a very big problem ang prosecution. Yung ganyang impeachment na gawa-gawa lang, impeach muna natin yan si VP Sara Duterte tsaka tayo kumuha ng mga ebidensya pag napag-usapan na sa Senado. Parang ganun mga insan eh. Diba? Ginawa kasi nila, yung dati, diba? Yung ginawa nila kay Tatay Digong Duterte. Padala muna natin sa Hague, Netherlands. O sige, may kaso na yan doon. Tsaka tayo maghanap ng mga ebidensya. Pero mo 30K yung sinasabi nilang biktima. Di umano sa AJK nila. Pero wala silang makuwang testigo. Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang umano'y balita. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado. Ang tingin ko nga dito at ang basa ko dito mga insan hindi talaga ito yung para talaga i-impeach si VP Sara Duterte sa gawang-gawa. Alam niyo, mahina yung kaso nila. Yan talaga is para lang dumisan, siraan yung pangalan niya. So yun ang mga insan, Reaction Insan po muling nagbabalik at syempre kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe. Libre lang mga insan, mag-subscribe kaya huwag po kayong matakot. At bisitahin din po yung ating Facebook page at TikTok. At maraming salamat sa inyo mga insan na solid na nanonood dito sa ating channel. Tuloy-tuloy lang tayo mga insan. At eto, pag-usapan natin itong mga insan dahil good news ito. Big good news ito ng Supreme Court. Parang yung parang yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte madidismiss dahil depektibo daw. Nako po, mukhang iiyak dito si Luis mga insan kasi naman, yung ganyang impeachment na gawa-gawa lang, impeach muna natin yan si VP Sara Duterte tsaka tayo kumuha ng mga ebidensya pag napag-usapan na sa Senado. Parang ganun mga insan Diba? Ginawa kasi nila, yung dati, diba? Yung ginawa nila kay Tatay Digong Duterte. Padala muna natin sa Hague, Netherlands. O sige, may kaso na yan doon. Tsaka tayo maghanap ng mga ebidensya. Pero mo 30K yung sinasabi nilang biktima. Di umano sa AJK nila. Pero wala silang makuwang testigo. Walang harap, sila din. Tapos yung mga picture na pinapakita nila, yung iba pa buhay doon, di ba? Ganun din kay VP Sara Duterte mga insan, nakakapagtaka dahil milyon Sabi na natin, 125 million, di umano yung nilustay. Di ba? Hindi sila umubra doon Naghalukay sila ng iba mga insan. In fact nga, sinama pa yun yung ipapatistigo din doon yung sheriff na sinapak ni VP Sara Duterte. Way back nung mayor pa si VP Sara Duterte na napakatagal na nun. Di ba? Iuungkatin nila yun. May gusto silang patunayan daw mga insan dahil yun daw yung patunay na may biglang nagagalit si VP Sara Duterte kaya daw nagbabanta ng ganun. Asan nga doon yung pagbabanta? Malinaw naman yung sinabi niya na kapag ako ginanon nila, di ba? Nag-utos ako. Ibig sabihin, pag ginalaw mo siya, may gagalaw sa inyo. Ganun lang naman yun. Pero hindi naman siya na-rekta na nag-ano kaagad siya, di ba? Parang ginagawa nilang mga tanga sila mga insan Yun lang talaga. Puro sila pang uuto, puro sila. Sila doon sa, alam mo, naiiwan sila doon sa era na linlangin natin yung mga tao. Kaya madali naman natin silang mabibilog. Doon pa rin sila doon sa era na ganun. Hindi nila alam, huli na sila. Lahat may CCTV na Di ba? Ang CCTV ng taong bayan ngayon, laban din sa pangbabaluktot ninyo, yung social media. Maraming vlogger kasi nagpapakita ng katotohanan. Hindi nyo na sila talaga mapepeke. Di ba? Wala nang pag-asa. Sa totoo lang mga insan, wala nang pag-asa dyan sa mainstream media. Dahil hindi ko alam kung totoo yung sinasabi na nabayaran sila at nakatanggap din ng mali-maletang pera. Hindi natin alam yung mga insan, hindi pa naman kumpirmado yun Kaso nga lang, sa takbo ng ginagawa nilang pagbabalita, parang ako personally, mga insan, parang gusto ko nang maniwala na nababayaran sila at napakabayas nila. Di ba? Iba talaga yung para ipapunta doon sa pinupuntahan ng binabalita nilang mga insan Di ba? Alam naman natin, ito lang yung mga insan. Kung kurap ang mga taong ito, si VP Sara Duterte particularly, yan gusto na may impeach, di ba? Di ba dati pa yan?
magkakaroon na ng reklamo, hindi makakatakbo yan. Ang dami reklamo sana sa Davao niyan. Pero yan ang isang naging mayor sa ating bansa. Magkomento kayo kung may kilala ba kayong mayor na nagbayad ng buong utang ng lungsod nila, na namuno na walang utang ng lungsod nila. Kaya magkomento kayo dyan. I-komento niya sa ating comment section kung meron kayo kakilalang mayor na ganun, na walang utang yung lungsod nila, bagkus ay kumikita pa at binayaran yung mga dating utang. Sige, komento nyo na sa ating comment section mga insan. Diba? Oh, etong mga nagkakaso nga kay VP Sara Duterte. May mga ano yan, may mga kaso ng pandarambong yan. Oh, at di umano. Sabi ng 18 Marines, nakatanggap ng mali-maletang pera. Oh, doon pa lang, kita mo, mas malaki yung ibinibintang sa kanila kumpara doon sa ibinibintang nila kay VP Sara Duterte. O, iyak sila dito mga insan. O, panoorin na natin itong video mga insan. O. Base sa Constitution at sa ating rules, no, ng both houses, only the Senate can subpoena the tax record, hindi ang House Committee on Justice. Sa tingin ko, walang nexus na na-establish Wala silang ano yun. ang prosecution para ipasubpoena itong tax records ng mag-asawang Duterte. Oh. Very defective yung articles of impeachment na final ng House, with all due respect. Walang gustahan siya. Sabaw pala yun, mga isa. They do not really know what they're doing eh. Medyo kulang sila sa eksperyensya. Pag inadapt ng depensa ang exhibits ng prosecution, ibig sabihin, there's really a very big problem ang prosecution. Depektibo ang mga ebidensya at ginagamit na pwedeng gamitin laban sa kanila yun. And that severely weakens case like in this particular proceeding. So, halos lahat ng ebidensya na minamarkahan nila o ni-request nila ay inadapt ng depensa. So, ibig sabihin, their case is really very weak. Sobrang weak. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang umano'y balita. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit May tinatago balita, hindi mo talaga pilit ayaw di pag-uusapan umanong sa ipalabas mainstream ng mga media, bayarang minsan. media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging Like, updated ka subscribe, palagi Maisha. sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Mga abogado na malawak po ang karanasan sa impeachment. Attorney, ano ang masasabi po ninyo sa proseso po ngayon, no, ng pre-trial conference para nga sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Yung pre-trial, just like a pre-trial in court, parehas yan ang nature and character. However, dito sa sitwasyon natin sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, may problema dyan eh. Because right from the start, question na ng depensa ng mga abogado ng ating butihing Vice President ang legality, ang validity, ang void ng articles of impeachment. So during the pre-trial, nakita natin na ni-raise po yan ng depensa ni Vice President na ikinabahala at ikinagalit raw ng prosecution. Nagalit din dito. Sa tingin ko, hindi Bakit daw ko hindi sa mga nilabas ganong yun? klaseng mga taktika. Loko-loko. Dahil akala nila sumasang-ayon na ang depensa sa kanila dahil nag-agree na mag-appear sa pre-trial. Remember, nung nag-file ng answer ang Vice President Sara Duterte, it was an answer in ad cautelam or answer ad cautelam, meaning precautionary answer lang yan na Jade at Admar. Hindi ibig sabihin na tuluyang sinadmit ng Vice Presidente ang issue of jurisdiction Tama. dyan sa Senate Impeachment Court kasi kini-question nga nila ang invalidity and voidness ng articles of impeachment na final ng House of Representatives. So, yung pre-trial ay naging, in fact, nag-reset sila, no? Nagkaroon ng second pre-trial. Kasi yung una, more of exchanges siguro sa mga
legal matters, sa tingin ko ay pumabor sa depensa. Opo. Ngayon ay may hirit po yung prosecution. Nabuksan po yung tax records ni Vice President Sara Duterte. Attorney, may legal na basehan ba itong hearing na ito mula sa House Prosecution Panel? Yun nga ang problema dyan, kine-question ng depensa because remember, nung nasa House pa ang articles of impeachment, hindi pa nga nabuo nung time na yun dahil may hearing sa House Committee on Justice. Binusisi na ng committee Pero yung mga private bagay na hindi na dapat tao yung asawa ni binusisi. VP Like for Sara example, Duterte. Masasama sa sinubki na ganyan. nila yung BIR commissioner para dalhin yung tax Sinama yung records. income ng At asawa ibang para mga lumaki records yung ng kita. ibang Lumaki yung pera ni agencies, VP Sara. opisina, para gawing Lupit ng mga basehan laban sa props na Vice to, Presidente dahil nakita nila na mahina yung impeachment complaints laban kay VP Sara. So ngayon, questionable yan because merong prematurity sa action ng House Committee on Justice because only the Senate sitting as an impeachment court. Sa aking experience and base sa Constitution at sa ating rules ng both houses, only the Senate can subpoena the tax records, hindi ang House Committee on Justice. So, hindi nila buksan yan doon sa level nila, pero yung pamamaraan na ginawa nila mukhang foul. And that becomes an issue now because sa tingin ko, walang nexus na na-establish or link ang prosecution para ipasubpina itong tax records ng mag-asawang Duterte. Remember, under Article 270 of the National Internal Revenue Code, confidential ang tax records Tama. that can only be open or scrutinized in a proper legal proceedings or in impeachment proceedings. However, hindi po yan absolute. Ibig sabihin, kailangan nasa articles of impeachment yung complaint mo or allegation na merong connection between the tax records at saka yung allegation of unlawfully acquired wealth or ill-gotten wealth, so to speak. So, which I doubt dito because very defective yung articles of impeachment na sinail ng House with all due respect. Kaya sa tingin ko magkakaproblema dito because if there is no nexus or link that can be established by the prosecution, then there is no basis for the request for subpoena. Opo. Para lang din makarelate po yung ating mga kababayan, tinutukoy pong tax records, attorney, noong panahon na nagsasagawa po ng hearing, yung nasa malaking kahon po yun na hindi po binuksan ng House Committee. Ngayon dito sa pre-trial conference, bago nga magtapos, ngayong araw nga ay inaasahan natin magtatapos itong pre-trial conference, ay gusto ngang buksan, which is, sabi mo, unconstitutional. Hindi po pwedeng during pre-trial buksan itong tax records Yung dito. trial pa lang naman, hindi pa naman yun talaga yung pinaka-trial na ayun yung naglalabasan ng mga MBD. They were requesting na ito ay markahan, may reservation siguro sila sa markings at i-present sa trial proper ng Senate proceedings. Ang problema lang dito, mula sa simula, walang link itong mga tax records doon sa complaints ng dalawang grupo na nag-file ng impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So ngayon, paano mo ma-justify ang subpoena na hinihingi nitong prosecution panel sa Senado para mapayagan ang pagbukas nitong tax records? Wala na talaga. Remember also that the tax records are protected by the Data Privacy Act. Hindi lang ng Article 270 na National Internal Revenue Code. So hindi po ito basta-basta. This is a very serious matter which can even be questioned before the Supreme Court in a proper proceeding or petition. So yan ang problema ng House. Hindi sa depensa ang problema. The defense is just doing their work. But the House panel has committed a grave error or a mistake right from the start. Kaya ngayon medyo sila, in estopel sila, their action can be questioned now. At saka, if you scrutinize the articles of impeachment, nila very defective. Kasi walang masiyahan yung articles of impeachment na hindi naman covered ng ill-gotten wealth allegation. Kaya nga, tsaka pwede pang magamit sa kanila pag binuksan talaga nilang pilit ang box. Na pinahil ng dalawang grupo Magagamit nila House Committee ang on laban Justice. dito sa mga so, crooks na one to. defect leads to another and one void proceeding leads to another. Yun ang problema ngayon dito. And the Vice President can always question that
in a proper petition before the Supreme Court. Opo. Yung tax records ay kasama po doon yung kanyang asawa, ang asawa po ng Vice Presidente, attorney, para nga daw sa Article 2, Grabe, pati asawa na private na tao, sinasali, ano mga insan. Depensa, Malupit sabi, talaga itong mga crooks na to eh. yung ang argumento ay walang kinalaman doon ang tax records Tama. ng asawa sa panunungkulan ng Vice Presidente. Pwede ba yung maipaliwanag yan para sa Wala alam talaga. nating mga kababayan? Remember, Attorney Manscarpio is not a public officer. Tama. Neither is he an impeachable officer. Ang public officer at impeachable officer lamang para sa kalaman ng lahat Si Bibi ay si Sara. Vice President Sara Duterte. So ngayon, paano ma-justify na Tali asawa eh. prosecution prosecution Loko-loko. para ng House yung Pakikitan na asawa yun po, iksama na yun para lang. magko-cover doon sa mga tax Para lumaki records talaga ni yung Atty. makita Manscarpio. nila. Bawal yan. Because he is not under Yeah. trial. He is not an impeachable officer. So wala Ayun pa siya. yan. Second, ay yung privacy ni Atty. Manscarpio will be violated here. Remember, ang sabi ko nga, protected din ito ng Data Privacy Act aside from Article 270 of the National Internal Revenue Code. So, masyadong blatant and brazen itong House panel. They do not really know what they are doing eh. Totoo naman yun eh. Hindi talaga nila alam kung anong pinagagawa nila. Diba? Wala talaga silang alam mga insan. Ang tingin ko nga dito at ang basa ko dito mga insan hindi talaga ito yung hindi talaga ito yung para talaga i-impeach si VP Sara Duterte sa gawang-gawa. Alam niyo, mahina yung kaso nila. Yan talaga is para lang dungisan, siraan yung pangalan niya. Diba? Kasi, aminin na natin mga insan, minsan nagiging epektibo rin talaga yung ganyang pambabato ng mga puti. Kasi maraming tao ang hindi naman talaga nakikilala personally si VP Sara Duterte. At ngayon lang nila nalaman yan dahil mayroon nga yan ng Davao eh. O bago nag-vice presidente yan eh. Ayaw naman sana talaga niya, napilit lang yan mga insan. So wala talaga siyang, kumbaga limitado yung mga nakakaalam sa kanya. Maliban sa pangalan ng Duterte dahil kay Tatay Digong Duterte. Pero other than that, wala doon mga insan. Kaya naging epektibo din yan nung una. Pero eto na nga yun, nang lumaon, nakita ng mga tao. Diba? Ay, wala pala yan eh, paninira lang pala yan eh. Ay, sino ba naman mapapaniwala mo ha? Eto yung mga insan ha. Di umano kinulimbat ni VP Sara Duterte. Di umano na nilustay niya. Versus dito sa nawawalang pondo ng taong bayan, alin yung mas malaki? Milyon sa trilyon. So paano nyo mapapaniwala yung mga tao na si VP Sara Duterte yung lustay dito? Kung napakalaking pondo ng kaban ng bayan yung nawawala. Diba? At dito ka lang makikita sa impeachment na ito na yung nagkaso, sila na rin yung prosecutor. Di ba mga insan? Ano nangyari yun? Dapat iba? Sige na yung nagkaso, kayo pa yung may desisyon na kayo para sa sarili niyo yan. Di dapat kinuha nyo rin at kayo na rin maging judge. Tuloy natin yung video mga insan. Medyo kulang sila sa experience. In fact, meron pang lumabas na istorya na ang gumagawa ng trabaho nila doon sa pre-trial, ang private prosecutors, which is in violation of the Constitution and the rules. Hindi pwede ang private prosecutors ang gumawa ng lahat ng trabaho ng House panel. They are there only to assist. Jaden Admar, ako naman hindi ako nagtataas ng bangko I serve as a volunteer counsel sa prosecution sa corona impeachment. At ako ang in charge for the volunteer private prosecutors group doon sa pre-trial. Pero yung pre-trial, May background sa isang mga ganyan na insan. who is a congressman, inassist ko lang siya doon. Because you cannot take the role of lead prosecutor if you are just a private volunteer Tama. prosecutor. Bawal po yan. Kung totoo yun, another blunder yan na nangyari dyan sa pre-trial conference. Sapul na naman. Balik na naman sa kanila. Question nga ng depensa at magamit tangkang kung wala tangkang ipatanggal bilang ebidensya yung salin ng Vice Presidente attorney. So maaari po yun dahil sa nakikita po niyo hindi po ganoon kabigat yung ebidensya na yan para po sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Hindi lang yun.
yung SANN na yan covers periods na hindi pa siya impeachable officer. For example, Kaya nga. vice mayor siya. So anong connection dyan sa impeachment proceeding? Wala kang unik eh. So yan ang Wala, isa kaya nga, malinaw na malinaw mga insan na hindi talaga yung nangabol nila. And other Paniniwala talaga. objections that are valid. Dumisan ng pangalan ni VP Sara Duterte. At sa kanila, Hindi man sila answer magtagumpay ang sa nila. impeachment trial at kahit pa paano At, nadumisan nila. maaari ho ba pag ako Pero sakali nagkamali sila, mga insan. pabubuksan nga ng Senate impeachment Mas taon, tumaas talaga tuloy yung naman, trust tax rating records kay ng Vice VP Sara Presidente. Duterte Automatic ho ba yun? sa mga pinagagawa nila. Ng House Prosecution Panel? Well, the Vice President can always question that in a petition for certiorari and prohibition with temporary restraining order sa kataas-taasang hukuman. Nangyari yan sa Corona impeachment wherein some bank records were blocked through a TRO issued by the Supreme Court. So hindi po yan automatic na akala natin kung mag-request yung House panel ay pwedeng pagbigyan na lang. Kung pagbigyan ng Senate sitting as an impeachment court na walang basehan or in violation of the Constitution, the rules and the laws, including yung Data Privacy Act, ang NIRC, and even yung rights ng private persons dito like Atty. Manscapio na hindi naman impeachable officer, eh pwede yan harangin ng Korte Suprema because that is also part of the rule of law. Nga. Opo. Paano ho niyo tinitingnan ang dami po ng mga ebidensya, dokumentong dala ng House Prosecution Panel laban po sa Vice Presidente? Well, they can always produce voluminous records, voluminous documents na wala namang connection sa kanilang articles of impeachment at hindi naman ibig sabihin na lahat yan ay magiging relevant because probably optics lang yan. In fact, karamihan dyan ay inadapt pa ng depensa as part of their evidence. You know, sa experience Tama. ko as a trial lawyer Hindi before, siya kumuha ng pang-ebidensya inadapt nila. ng depensa ang exhibits ng prosecution. Ah, sabi ni ko, ba't Sabihin, yun nilabas this is yan? a very big Hindi problem na maganda ang na prosecution. yun. Epektibo ang mga ebidensya at ginagamit at piling gamitin laban sa kanila yun. Tama. And that severely Tama. weakens the case like in this particular proceeding. So, halos lahat ng ebidensya na minamarkahan nila o ni-request nila ay inadapt ng depensa. So, ibig sabihin, their case is really very weak. Opo, at sapat po ba yung panahon para sa pagmamarka doon po sa mga ebidensya na yan? Dami pong ebidensya. Well, it takes a lot of time. Kung isang araw, dalawang araw, baka hindi sapat. Kung maraming, hindi pa yan ebidensya, Jade at Mara, exhibits lang ang tawag namin dyan. Just to be very clear, para malaman ng ating mga mamayan na kung magdala ka ng sako-sako or karton-karton or mali-malitang papel, ebidensya yan. It can only be considered evidence kung properly admitted in accordance with the rules of evidence and the Tama. rules of procedure ng Senado sitting as an impeachment court. So it does not follow, kasi possible na puro lang scrap of paper yan. Termis yan. Opo, linawin ko lang. Para- Matatawag mo lang Ay, itong na, dokumento, baka itong dami ebidensya ano, during patindi nun, dami ano nun, dami kaso nun, dami. Yes. Kaya talaga yan. Tapos kaya may ruling. Style Hindi lang yan kayo basta ng present. print eh. Kasi kung walang ruling na ina-admit yan as part of the evidence, eh hindi yan evidence. Yun ang difference between a paper, a document, or a real evidence. Maraming klaseng evidence sa Jade and Admar. We have the so-called documentary evidence, testimonial evidence, real evidence. Yung mga papel na yan, they may kasi hindi pa naman ni-rule yan. They may fall under documentary. Tapos yung mga testigo may fall under testimonial, depende sa kanilang purpose, no, in presenting them. Tapos mayroon kasi mga witnesses na pinipresent just to identify up to there lang ang kanilang role. Hindi talaga sila nag-testify excessively, but that falls under testimonial. And real evidence like for example a gun weapon or a knife, Tama, in a crime. tama. Yan, real evidence ang tawag dyan. Or yung pera.
ng mali-malitang kickbacks. Yan, real evidence ang tawag Real yan. talaga yan. Opo. Yung mga Pero maleta. pag i-extend Ay, pa po yung nagbubuhat ng pre-trial mali-maletang conference pera, dahil nga inside. hindi pa halos lahat ata o lahat ay namamarkahan, attorney, yung mga exhibits po nilang dala, yung mga dokumento nila laban po sa Vice Presidente. Ay kayo pabor din na i-extend muna yung mga araw bago po sa paglilitis ng impeachment po ng Vice Presidente. Dapat lang. Saka hindi lang marking ang kinakover ng pre-trial, Jada at Mark. Simplification of issues. For example, yung mga objections, kinakover yan. Tapos yung mga grounds for dismissal, kinakover yan. And then yung stipulation of facts, covered yan ng pre-trial conference. So ang pre-trial conference ay malawak po and it takes time. Hindi pwede isa-dalawang araw lang kung sakaling maraming papel, maraming so-called evidence, hindi pa namang evidence, preliminarily na gustong markahan. Pero maaari ho ba yung magdulot ng delay doon sa impeachment trial mismo ng Vice Presidente? Hindi naman delay yan because that's really part of the proceedings. Hindi naman pwede na bilisan mo lang and then you will sacrifice also justice and you will sacrifice the process just because you're in a hurry. Hindi pwede yan. Parte talaga siya ng proceeding. Yung trial na sinasabi, that is just one stage eh. Bago ka umako sa trial, kailangan yung pre-trial ay hinog na at tapos na. Tama. Otherwise, you go back to pre-trial, you cannot proceed with trial. Wala, pre-trial pa lang, kita na May yung mga matters na kasabawan ng kinocover ano eh. doon sa pre-trial. Kaya yung pre-trial is very crucial. Pag void ang pre-trial or hindi tama, you cannot proceed to trial. Kahit sabihin mo ay matibili, anong kasalanan ngayon ng publiko dyan? Tama. Ano kasalanan dito sa kung nag-misfire yung prosecution panel o mali yung pag-handle ng Senate court dyan sa proceeding. So sometimes the matter is legal, sometimes it is factual, sometimes it is mixed. So hindi po pwedeng baliwalain yung trial dahil sasabihin mo lang, madidelay yung trial, kailangan bilisan, no? Oo. Otherwise yung trial mo, mapeperwisyo yan and it becomes void. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. So yun na nga mga insan eh. Di ba? Nakita na natin doon pa lang sa pre-trial, nakita niyo naman na grabe, wala talaga. Parang ano na eh, doon pa nga lang pre-trial pa lang finish na kagad, wala na kagad patutunguhan eh. Nagkabiglaan na, nagkagulatan na. Kita mo doon makikita talaga na hindi pa ready talaga yan sila. Sila yung mga nagkakaso kay BP Sara Duterte, yung nag-ano ng prosecutor. 'Di ba? Wala talaga sila mga insan. Ngayon pa lang yan sila nagagather ng mga ebidensya. 'Di ba? Kaya hindi talaga ako naniniwala na may basihan itong impeachment nila eh. Gusto lang talaga nilang dungisan yung pangalan ni BP Sara Duterte. Kasi ganito lang yan, magtagumpay man sila. Siyempre may mga niluluto yan sila mga insan eh, para talagang matuloy yung impeachment na yan eh. 'Di ba? Sa Senado nga, yung dalawan doon gusto pababain yung boboto para sa impeachment eh. Diba? Nakita mo yung katangahan ni Luis Ro pa nga nakaraan, sinabi niya na ang kailangan naman two-thirds hindi naman sinabi na kailangan 24 yung mga senator. Ganun basta ganun yung insan. Dito na nalito na rin ako. Hindi ko masyado kasing inanood yung ganung pahayag niya eh. Basta ang senator 24 yan. Diba? 16 yung two-thirds na boto para magpa-impeach kayo ng impeachable official. 9 naman para ma-acquit. Paano nila mabubuo yung 16? Diba? Wala talagang patutunguhan niya mga insan. In short, mga ebidensya nila sabaw ng impeachment na yan, wala rin patutunguhan yan. Kung sadya talagang nag-ano lang yan sila, nagsasayang ng pera at sadya lang talaga na gusto lang nila sirain si BP Sara Duterte. Kaya mga insan, ano masasabi nyo rito? I-komento lang yun sa loob sa ating comment section. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at bisitahin yung ating Facebook page at TikTok. Libre lang mag-subscribe, kaya huwag kayo matakaw. Paalam po mga insan, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat po kayo palagi.